Po natin ang mga aral ng Panginoon. Dito po sa John chapter 16, simulan po natin sa chapter 16, verse 20 po. Samahan niyo po kung magbasa po tayo, sabay-sabay, from verse 20 hanggang verse, verse 22. Yeah. Chapter 16 of John, verse 20 to 22, sabay-sabay po natin basahin. Kung nakita niyo po already, read. Verily, verily, I say to you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your soul shall be turned into joy. A woman that she is in travail and sorrow, because her hour is come, but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And ye know therefore have sorrow, and I will not see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take it from you. Ang ganda ko na sinabi po sa dulo, no? May kagalakan na hindi maaagaw sa iyo. Ito'y kagalakan pinangako na pa sa mga alagad niya, sa mga tunay na ligtas. Amen? Tayo po'y muna, Lord, salamat sa ita mo. Pagpalain niyo po ito sa aming puso, sa aming isip, patuloy ang banal ng Espiritu lagi ang magturo sa amin ng kalaliman, ng katotohanan, ng mga salita niyo. At wala po akong kakayahan, karunungan, kapangyarihan. Ibahagi ito, ituro ito. Maliban po sa talagang gabay at pagtuturo, pangungusap, pangunguna ng banal ng Espiritu. Malayo sa itanyo, mga anak po niyo dito sa Berea, Panginoon, at sa mga tapat na mga anak na naglilingkod, nananalangin, at lumalago, patibay, nagpapasalamat sa mga sa mga kabutihan niyo, katapatan niyo sa amin araw-araw. Hindi na sa panahon ng mga pagsagot niyo sa aming panalangin, maging sa aming mga tinatawag na birth pains, mga problems, sakit, mga suffering, Panginoon, na nararanasan namin. Pero alam po namin, kasama ka namin palagi at kami kinukomport mo at pinalalakas mo at ginagabay mo. Pagpalain niyo po at salamat kay Pastor Dennis, kay niyo po sa bawat isa, ikaw po magpala sa gabi ito, sa inyong salita, sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po, mga po. Wala pa po yan. Pandemya na yan. Naman na po sa aking pastor. Pastor, ito na yata taga-sakit natin. Pero maya-maya yan. Kumbaga para yung sasakyan, nagpapainit. Kaning lang muna ako eh. Napansin ko yun eh. No, sa simula, mga first 5 minutes, 10 minutes, gato. Maya-maya, pagka umiinit na, wala na. So, dito po sa ating pong binasa, may isang gusto kong pagpasalamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyong panalangin at sana po ay isama niyo po kami lagi sa ang gawain po doon sa Talavera. May bahagi po kayo doon sa gawain po doon, no? At lalo lang inyong panalangin. Sa biyaya ho ng Diyos, mula sa tinikwento na 200 square, na sa biyaya Diyos, nabayaran po 500,000 yun. Tapos ay nagsisimula na pong itayo ang pundasyon ng gawain po doon. After next year po ay 25 years po ang gawain namin doon. Silver po, napakabait po ng Panginoon. Tayo ay hindi pa siya babalik. Pero parang gusto ko bumalik po. Pag binarin tayo mga World War III, pwede na Lord, bumalik ka na lang. Pero yung 200 square ay ang nangyari po, medyo pagkakamali lang po ng member natin, hindi rin namamahala, ay sa sobrang excitement, nauna yung pagtatayo ng pundasyon at bakod bago yung permit. Nasitaho tayo. Siyempre, pangalan ko nakalagay. Pero naayos naman po. Ito ayos-ayos na unti-unti naman. So,
nasimula na po. Adi, ang problema po, nung sinukat po yung 200 square, nasakop pala namin yung katabing lote. Nasakop po namin yung kabila. So, umurong kami ng parang 100. Sa totoo, niloko po sa geodetic na nagbinayari ng 10K. Malit sa ita, sabi niya kasi, Pastor, problema natin din sa 200 square, wala tayong parking lang. Sabi ko, kayo lang, tricycle lang, sakyan ko, kayo lang may mga sakyan na malalaki ang may problema. Sa loob ko, kasi halos one way po yung daan, makipot na ka, yung right of, yung tinatawag na private way na subdivision. Subdivided na. Sa madaling salita po, yung katabi ho namin nasakop, na nalagyan na ng bakod, dalawa na ang choice, bayaran o pagpagin. Napakalalim na ho ng bako para pagpakit pa. Yung pala halos half million na yata rin yung bako ko. O mga ganito, wala rin po. Madaling sa salita ko, pinabayaran po ng 850. Half million, 850. Sabi ko, ito yan tayong sagot sa sabi ko, Pastor, wala tayong bako. O yan, ayun na. Madadagdagan na, wala tayong parking. Ayun na. At sa biyaya ng Diyos ng May po, natapos po yung 850. So, napakabait po ng Panginoon. Mayaman po ng Diyos natin, no? At talaga po napakabuti. Pero ang prayer request ko po, sana isama niyo po kami, ay ako po talaga ay inaamin ko, naiingit ako. Hindi sa ganda ng building na ito. Hindi po. Naiingit po ako talagang pag-pray niyo po kami na maging prayer po ni Mami yung tulad po. Kasi dumarating ako sa time sila, mga nagbibigay lang, pero hindi ako nagsisimpa. Sabi ng isang pastor, epekto sa kanyang pandemya, kasi hindi yata sa nagla-live siya, ako nag-live stream po ako. Yung ministry niya po sa, sabi niya, Pastor, sa akin, hindi na nagsisimba, hindi pa nag-ooperate. So, ano gusto mo? Hindi na nagsisimba, hindi pa nag-ooperate. At sa'yo, hindi ba nagsisimba, nag-ooperate? Hindi pa rin yung tama. No? Kaya yung mga member na nagbibigay, katulad yung Indian nagpapatay ng mapala na isang beses sa buwan magsimba, at doon na. So, sumobra naman yung busy sa pagpapayaman. Kaya, sir, titisod ko na ang taga sa printing. Sabi ko, huwag na kayo magbigay, huwag na kayo magsipay. Kung magbigay, kung hindi naman kayo magsisipay. Pastor Dennis, sasabi mo ba yung misa, no? Sa loob naman, baka mawala ang tuloy ka. Pero hindi po, kasi nakakalupot po. Dahil alam naman natin na ayaw natin maging Laodicean church. Amen po ba? Diba? Mayaman nga, pero spiritually, pag-pray niyo po kami, sana po ay mag-mature po yung mga miyembro sa sa talagang totoong spirituality. Dito po sa ating binasa, nais ko pong ibahagi po at ang 5 bagay patungkol sa birth pains. Meron po tayong makikita ng 5 bagay, i-invite ko na po kinuha, tungkol po sa biblical birth pains. Pero pag tinukod po natin yung birth pains, sabi po ni Webster Dictionary, number 1, ang isang kahulugan po ito ay a state of great suffering of body or mind, sabi po ni Webster. So ito daw po ay tumutukoy sa anuman yung mga nararamdaman paghihirap sa katawan o isip. So para po yung birth pains, no, sa ating nararamdaman. Para katulad din sabi dito, I have no greater travail than that of parents who have suffered the death of a child. No? Alam po natin, isang magulang na namatayan ng anak ay grabe po yung hirap ng kalooban, yung sakit na nararamdaman po niya sa pagkamatay ng kanya. Pangalawang meaning, sabi ng Webster, ng birth pains, ibig sabihin po daw dito ay very hard or unpleasant work. O yung tinatawag natin sa Tagalog ng kayod kalabaw. Diba? Narinig natin yan. So yung mga estudyante, diba? Kayod kalabaw. Talaga nagsusunod ng kilay na parang babaeng nanganganak na nagpapagal para sa kanilang
pag-graduate o sa kanilang mga ambisyon o sa kanilang mga pangarap. And then number 3, yung talaga literal na kahulugan ng birth pains, sabi ni Webster, it is the act or process of giving birth to children. Ito na po yung proseso o panganganak na pinagdaraanan ng isang nanay, na magluluwal ng kanyang baby sa kanyang siyempre. Na habang pinag-aaralan mga po ito, binabasa, sabi ko, lalo natin tayong mga tatay, tayong mga anak na lalaki, pati yung mga anak na babae na wala pang asawa, mga single, alam nyo, lalo po natin pala makita natin yung saitan, yung paghihirap, hanggat hindi, hanggat hindi ka pa nagiging nanay o nakapanganak, hindi ka pa nakabayad sa nanay. Meron tayong ganong nanay na kasabihan. Kasi, yung hirap ng pagbubuntis, imagine nyo yung paglilihi, pagdala ng tao, hanggang sa, meron iba, hirap paglihi, iba parang wala na. Hanggang sa, yun nga, yung nagle-labor na, yung kabuanan. At dito na-appreciate natin yung bagamat po ito man ay sabi sumpa na Panginoon kay Eva. Diba sabi niya kasi doon, dahil sa iyong pagkakasala, babae, ikaw ay maghihirap sa panganak. Pero I believe na ang pagbubutis ay biyaya ng Diyos sa matunay na babae. Kasi marami mga LGBT na nangangarap maging, alam niyo na po, nakakalukot, Pero I believe, isa lang hindi ko nila kayang gayahin ng mga LGBT. Pwede sila magboses babae, magbukang babae, paratokin ng babae. But I believe the process of tinatawag natin yung matrix, hindi nila magagaya. Ewan ko sa palagay nyo, meron kaya? Naka-scientist sa magagarap ko. Kasi disenyo talaga ng Diyos yan sa mga Eva. Amen po ba? Opo. At dito nakita po na grabe pala talaga yung hirap. Kumbaga, kung regalo ng Diyos kay Eva at ang pagbubuntis, yung isang paa ay halos nasa hukay. Yung sinasabi, ay ma-appreciate natin na talagang palang dapat mahalin ng mga nanay at ang mga misis. Kaya ngayon, di ba, uso na po ngayon dati, noon, bagay noon, kumado na, pero iba, ngayon, uso na yata yung sinasama ni Mr. sa panganak kay misis Parang gano'n na po ngayon para makita mo yung hirap ng pagbubuntis. Lalo, pero ngayon, buti nga, may SES na. So, noon ay, meron sa record ba? 40 yata. Sa party ng Africa, yung anak. Pero, kahit isa po yan, nakita natin yung grabe po, talaga yung hirap na pinagdadaanan ng nanay sa proseso na tinatawag na pagbubuntis at tinatawag na panganganak. Pero dito, number 1, ang gusto ko makita natin lesson, the biblical birth pains talks about, number 1, in this verse ating unang tinignan, doon sa John 16:20-23, sabi nga na pa sa verse 20, katotohanan sabi sa inyo, sabi nga sa mga ganyan, kayo ay papala o luluha, kayo ay manananis. Sabi niya sa mga ganyan, bago siya malapit na po yung kanyang paghihirap na daranasin. At dito'y parang namamahalan sa niya. At kayo ay luluha, kayo manananis, at ang mundo ay magaganap. Talking about the crucifixion of the Lord. Sabi niya po, yung paghihirap ng daranasin, ang mundo ay matutuwa na parang tutuwa siya dahil nagsuffer ang Jesus, yung kanilang nireject, nakatagabagtas. But bibilig, sabi pa yung mga alagad niya, sabi niya, kayo malulungkot, magluluha. Sabi niya sa verse 20 pa, kayo ay malulungkot. Ngunit ang inyong kalungkutan ay papalitan ng kagalakan. Sabi sa 21, tulad sa isang babae na nag-labor, na manganganak, ay yung paghihirap ng isang babae na nararanasan ay gano'n na lang, katindi, kahirap. Pero sabi niya sa 21, wait, ang oras na siya ay
nung manganak na, no? Ang oras sa kanya po anak ay dumating at sa oras na siya ay manganak na, mailuwan na niya kanyang nagdadalang tao. Itong babaeng ito na nanganak, sabi niya, yung hirap na pinagdaanan niya, hindi na niya maalala. No, parang kumbaga ay ganun na lang yung pagka talagang yung talagang nawala yung hirap. After the pain, no, pagkabat ando pa rin pero parang wala lang. Parang ganun yung sabi ng Panginoon. Why? For joy that a man, sabi niya, itong babaeng ito na nanganak, ay ganun na lang kanyang kagalakan na meron siyang sinilang na anak sa mundong ito. 22, ganyan nilarawan ng Panginoon ang paghihirap ng kalooban ng mga alagad niya, lalo nung kanyang siya ay maghihirap sa krus, sabi sa 22, at ngayon nga, kayo ay nalulungkot, ngunit hindi niyo ako makikita ng muli, gayon, sabi niya, at ang, sabi niya sa 22, ngayon ay kayo malungkot, pero magkikita tayo muli, at ang puso niyo ay magagalak, at ang kagalakan niyo wala ng sinong makakagaw. At alam natin itong tinutukoy ng Panginoon na ito, na kanyang tinutukoy na labor pains o birth pain. It talks about the temporary separation or sorrow and suffering for a season of Christ through disciple that they will experience. Iyon po yung isang birth pains na sinasabi ng palasamalagan niya na daraanin niyo. Sabi ng Panginoon, ako ay sasaktan o huli, iiwanan niyo ako, malulungkot kayo, maghihirap ako sa krus, sasaktan ako ng matay, i-reject, ipapako, at nung siya ay inilibing, tila baga, parang wala nang pag-asa ang mga alagad, ganun na lang lungkot nila, wala nang Panginoon, at halos ang backside na sila. Sabi ni Pedro, ay go, pising, sunuran sila. So, lungkot na lungkot sila. Pero yung kamatayan ng Panginoon ay kailangan ng daanan na parang isang babaeng naghirap ng anak. But after that suffering na naranasan ng malagad, yung pagmamahal na para sa malagad at pagmamahal ng mga alagad sa Panginoon ay napalitan, bibili, nung siya ay mag-resurrect. Nung siya po ay mabuhay na muli. Sila ay nagkita at yung kalungkutan nila ay napalitan ng kagalakan. Kaya sabi pa, yung kagalakan niya walang makakaano sa iyo. Because itong Panginoon na kanilang nakilala, na tagapagtas, ay ganyan na lang nila taga. Hindi lang narinig, hindi lang nakita yung himala, kundi lang sila nagtiwala, kundi talagang pinatunayan ng Panginoon na ako talaga yung Diyos o yung Mesias na pinangako nung siya ay mag-resurrect. Kaya gano'n na lang kagalakan ng mga alagad sapagkat totoo yung kaharap nila. Kumbaga, kaya nakita natin, the buwapax, gano'n na lang po ang sigla ng mga alagad na handa silang mamatay sa Panginoon. At alam natin, hindi na ang Panginoon nagpakita sa maraming tao, kundi sa kanyang mga alagad lang. At sila mismo nagpatuto na ang Panginoon ay nag-resurrect ang kanilang Diyos na pinaglingkuran. Sa ating buhay, makita po natin ito, mga kapatid. May mga dadaanan po tayong kalungkutan, suffering, but these are all temporary. Physical pain, emotional pain, whatever kinds of pain, lalo po sa ating mga seniors, nararamdaman ko na rin po yan. Pero minsan, sabi ko, Lord, hindi ako milyonaryo. At kahit may milyon ako, hindi ko gagamitin sa mga sakit-sakit niya. Bibigay ko na lang sa pamilya ko sa gawain, sa misyon. Humingi ako ng milyon. Sabi ko, Lord, ang prayer mo na hindi na lupa building. Give me $1 million of pay for mission. Humingi ako ng milyon sa Panginoon para sa mission. Pero totoo lang po, meron ako isang masahe kung confident or bargain, pag-pray nyo rin po ito, hindi ko masabing imposible, pero pwedeng maging posible. Noon taga may panawagan ng Diyos sa akin sa Sri Lanka. Yung panahon na kung yung tsunami, yung dami ng tsunami yan, ay hinipo ang Panginoon ng Panginoon puso ko sa Sri Lanka that time. Pero sabi ko, alam ko, imposible ang foreign, hindi ko kakayahan. Pero sabi ko, sige Lord, kung talagang gusto mo ako matuloy sa foreign, ang unang
request ko sa Panginoon, hindi ako magde-deputize. Bigyan mo ako ng pamasahe, pabalik, papunta at pabalik sa Sri Lanka. Pangalawa, bigyan mo ako ng contact person doon na mag-guide sa akin. Wala pa sagot ang Panginoon. Alam ko yung pamasahe kaya, madali, pero yung contact person. So pagka yun ay binigay ng Diyos, this is it. By faith, hindi ko po alam, pero kung hindi pa babay ka pa, bubuksan pinto ng Sri Lanka, pag-pray nyo po. Pero Sri Lanka po ay mahirap na bansa, magulo po sila ngayon. Civil war. At grabe po. Pakipray nyo po. No? Ito aking prayer request po dito. Pangalawa po, na birth pains. Pagsabi po sa 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world, sabi ng Panginoon. Ito yung pangako niya na kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo ito. But this perfect peace, ay makita natin, ito yung binigay ng Panginoon, pinangako niya sa mga alagad. At makita natin, hindi ang Panginoon nangako ng walang problema. Sa mundong ito, meron po tayong mga problema daranas, sakit, suffering, whatever kind of birth pain o back pain o heartache. Pero sabi ang Panginoon, sa Kanya may kapayapaan tayo at napagtagumpayan ng Panginoon lahat ng mga hirap na yan. Kaya sabi ang maging masigla kayo, magsa kayo, sapagkat napagtagumpayan ng mga bagay niya. Pangalawa, na makita nating birth pains, ay binanggit po na Isaiah chapter 42, verse 13 and 14. Basahin ko po rito, sabi rito, the Lord shall go forth as a mighty man. Isaiah 42, verse 13. He shall stir up jealousy like a man of war. He shall cry, yea, roar. He shall prevail against his enemies. 14. I have long time holden my peace. I have been still and refrained myself. Now will I cry like a travailing woman. I will destroy and devour at once. Ano po makita natin dito? Yung pangalawa pong klase ng birth pains ay yung po tinatawag na sentence from God to evil Gentile nations o yung judgment niya sa Gentile nations. Kagaya ng ginawa ng Panginoon pagpalo sa Israel, ginamit po niya Gentile nation para sila po ay i-chastise at nagyabang po ang mga Gentile nation because sa tingin nila ng Babylon, talo na yung bansa niya. Wala nang magtatanggol dyan. The time of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. But God had promised that ibabalik ko kayo. At ipagtatanggol ko kayo o ipaghihiganti ko kayo dyan sa mga bansang nanakit sa inyo. Kaya dito sinasabi ang Panginoon in verse 14, he uses the phrase to describe God's impending judgment. Kagaya po ng ginagawa po ngayon ng mga Arab nation dito sa Israel ngayon. Nakikita natin lagi sa balita, yung tinatawag na God's time clock ng kanyang second coming, itong Israel. Nakita natin, sabi ko nga, lahat ko sinasabi ito, bukang bibig ko natin. Kapag ang bansa ni Israel ay tuluyang nadurog kahit ng bomba nuklear ng Iran, para sa akin ito, itatapon ko ng Bible, hindi ko na ito tuturo. Wala na ang paniniwala. But I believe hanggang ang Israel nag-exist, it means meron totoong Diyos, ang salita ng Diyos ay lilipas ang lahat ng bagay, pero hindi ang salita ng Panginoon. At ang Israel na ito ay hindi pa ho tapos ang Diyos. Walang makakadurog po na bansa dyan. Kahit itawan po yun ng Amerika. Kahit maglusok pa ho lahat ng bansa dyan. Makita natin dyan, itong bansa na ito ay talaga, kahit na niligit nila ang Panginoon, pero dahil nga po yung promise niya kay Abraham, I will bless you, Abraham. Gagawin ko dakilang bansa ka. Pagpapalain ko mga bansang pagpapala siya, pero susumpayin ko mga bansang susumpa siya. Tutuparin ng Panginoon yung promise siya kay David na magkakaroon ng ang kingdom ni David at trono niya ay forever. During millennial kingdom, magaganap po yan. Yung tinatawag na Davidic Covenant. Bukod pa sa Abrahamic Covenant. So, we can see, makita natin, ang mga bansang Gentile ngayon ay parang mayaman po. Yung mayaman sila, doon in China, no? At ganoon na lang nila inalipusta ang Israel. Pero ang Diyos po ay may nakatakdang habang. Nakikita po natin yung mga kalamitan. Grabe. Kakaiba po talaga. Sabi nila, climate change, no, hindi po yung climate change, it's the hand of God. Number 3,
na klase po na tinatawag natin birth pains ay dito po sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, may binigit po si Paul dito. In verse 18, sabi niya, itinuturing ko na ang paghihirap sa pagkasalukuyang mundong ito ay hindi kaya ikumpara sa kalulutian na ipapahayag sa atin. Verse 19, sabi niya, there is expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of being God subjected the same in hope. Sabay in 21, sabi nito, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, hindi lang ang creation ang nagsuffer because of the sin of man, because of rejecting the Lord Jesus Christ. Sabi niya, not only they, sabi ni Paul, but ourselves also, na tayo mismo mga alagad ng mga tuloy, mga pagka, ng unang bunga ng Holy Spirit, baging tayo mismo ay dumadaing sa ating mga sarili, habang hinihintay natin ang pag-ampot, ang pagtubos ng ating katawan, yung tinatawag na glorified body, ito po yung hinihintay natin. Kaya nga sabi ng 26, likewise, the Holy Spirit helpeth our infirmities. Meron tayong mga kahinaan, kakulangan sa ating mga katawan. For we know not what we should pray for. No? May mga daing tayo na tinutulungan tayo ng Holy Spirit. When we talk about spiritual strength, it is not us. It is not by might nor by power, but by the wisdom and power of the Holy Spirit. As sabi nga ng isang prophet in Old Testament. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ano po yung pangatlong birth pains na sinasabi dito ni Apostle Paul? It is the Holy Spirit support, sustenance, or strength to the saints in time of struggle. Marami po tayong struggle na dinadaanan po ngayon. Ito yung struggle naman between the flesh and the spirit. Who will control, di ba, the body? The spirit? O who will use this body? Yung glory ba ng Diyos, Holy Spirit ang control? O yung ating sarili? Even Paul struggle, Romans chapter 7, kaya makita nyo, may mga bagay akong gusto gawin, hindi ko magawa. Sabay sabi niya, it is the flesh that dwelleth in me. Sabi niya, yung kahinaan ng laman. Pero salamat, ang Holy Spirit talaga ang nagbibigay sa atin ng kakaibang lakas. Para tayo ay magamit, tayo maging matatag. Katulad ng struggle nila Paul, mismo sa kulungan, sila mismo ay nakulong by preaching the gospel, by obeying the Lord. Sila pa man din ay kinulong, binugbog. Pero makita natin yan. Sabi ni Paul sa Corinthians, ang ating katawan ay nadudurog, nasasaktan, ngunit hindi ang ating espiritu. Sapagkat nandun po, iba po ang lakas ng tinatawag na galing sa Espiritu ng Diyos. Iba ang lakas ng panalangin ng mga Kristiyanong prayerful, ng church sa prayerful. Iba po ang pagkilos. At makita natin, hindi ang Panginoon nangako na wala ng suffering o struggle. Pero nangako ang Panginoon ng lakas para i-sustain ka hanggang sa huling hininga ng buhay mo, na magamit ka at makapaglingkod sa Panginoon. So, hindi ko sasabing niya tayo manalangin ng kalusugan, kagalingan, pero totoo po, tayo ay naghihintay ng isang perfect body. Yung pangako ng Panginoon sa rapture, na tayo bigyan ng katawan, hindi naghihirap, nagkakasakit, nagugutom, di ba? Hindi na napapagod, kundi katawang perfecto na po, at lalo na katawang hindi na nagkakasala. And number 4, na birth pains, makita ko natin dito in Galatians 4:19. In Galatians 4:19, Paul said, my little children, of whom I travail in birth, and again, until Christ be formed in you. Until Christ be formed in you. Ano po siya sabi dito ni Paul? What is this kind of birth pains na gusto niya ipanglawak? Ito yung mga Kristiyanong naturuan niya, na akay niya sa lugar po ng Galacia. Sabi niya, kayong mga mumuntikong anak na aking pinaghirapan, no? Na parang kumbaga sa kanyang paglilingkod, pagmimisyon, pag-soul winning, ay bakit natin, ito yung mga kalong naligtas, iniligtas sa pahit sa'yo ginamit.
At makita natin sila ay nabagong buhay at naglingkod. At ang prayer po niya, hindi na sila maligtas, kundi sila ay lumago, maging katulad ni Kristo ang buhay niya. This should be our goal every day. Na pag sinabi natin maturity, it talks about Christ-likeness. It means to living like Christ. Hindi na more of you. Hindi na ito yung selfish generation, but it is more of Christ-like generation. At ito ay hinahanap na pa sa ating buhay, sa matunay na mantra. Sabi nga rin ni Paul, in Colossians 2:6-7, as ye have therefore received Jesus Christ, the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ano po bakit natin dito sa pang-apat to? Their souls say, strong and steadfast in the Lord. Ito po yung kagalakan po ng mga soul winner, ng mga missionary. Katulad po ni Pastor Jeremy Dilan. Sabi nga rin po, what is my joy? What is my crown? Kahit nakakulong siya, sabi niya sa Pilipay, di ba? Kayong mga nakakilala, kayong mga nabago po, kayo din ang may pag-ibig na sa panat, naglilingkod. As ye have obeyed me, not in my presence, but in my absence. Na kahit wala na si Pastor Miguel, pero ang gawain nagpapatuloy, at I believe, tuwan-tuwa po siya sa natin. Masaya po siya sapagat nakita natin itong gawain ito, hindi naman na-build sa isang perso. This ministry is built because of the dugo, hirap ng Panginoon mula sa foundation na tapan ni Rock, I will bring my church. At magpapatuloy ang kanyang gawain hanggang sa tayo ay kunin po niya. Hindi katulad ng mga apostol, nakakatakot po yun. Diba? Gawain po doon sa, na nag-apostate, di mo ba? Sa Book of Revelation, mga iba doon. And lastly, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. Kaya, mga soul winners, no, nakakatuwa po, mga members sa kikwento kayo, mga prayer ko sa tuturuan nyo, di ba? Keep on, wag ko kayo titigil. Marami pang kaluwang mapapahamak, marami pang kaluwang dapat abutin. Marami pong misyon, marami pong mga misyonary na sana po ay maging kabahagi kayo at maging prayerful pa po kayo at maging supportive. Huwag ko kayo tumigil sa pangatyan ng kagalakan natin, mga kaluwang natin nasa ito. Number 5, the last, 1 Thessalonians chapter 5, sabi ni Paul in verse 1, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. We are all the children of light and the children of that day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Magbantay tayo ng puyat sa panalangin, kagaya sa sabi po so. Pastor, sama niyo sa pa. Ginigising na ako ng pahang, kaya na. Nung nanalangin na ako may 15 minutes. Magising naman ako, alas 6. Tulog na pala. Pero may mga time po na ginigising ako ng Panginoon. At alam ko na, kailangan lang. Alam niyo, tukso, ngayon yung cellphone niyo. Pag ginising ka ng Panginoon sa madaling araw, no? Ang number 1 pati po ngayon po yung cellphone, ilayo niyo po yan. Hindi ako kayo makakapanalangin ng matinig. Talaga ang Diablo ay marami pa. The point of the last, sabi dito, verse, alam po natin, ito dito ni Paul, it talks about the false peace of the Antichrist. When they shall say peace and safety, then mayroong kapahamakan darating, especially sa mga maiiwan, sa Great Tribulation, sa mga taong nag-reject sa Panginoon, sa mga taong peke ang kanilang panampalataya. And the Antichrist, alam po natin, papayagan ng Diyos na mag-reign for 7 years. At mag-offer sa false peace. At pero alam po natin, itong false peace na ito ay kapahamakan pala. No? At para daw isang babae naghihirap ng mga anak. At hindi makakataka sino po yung mga taong nadaya ng kaaway. No? Yung mga dadaya ng mundong ito. So it talks about this, number 5 na last, it talks about the second coming of Christ.
the anticipation of Christ's returns. It compares the suddenness of Christ's return to the pain of labor of a woman with child. Alam po natin, sa ating po na mga mananampalataya, it is a message of hope. Parang pag natin lagi Old Testament, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, lagi, ang message of ay dalawa lagi. Sa mga nagtitiwala, sa mga naghihintay ng pangako, kahit sila'y pinalo, tinapos ay mabasa, ang warning ng Diyos, ang message ng Diyos lagi sa mga propeta sa una, it is a message of hope. Doon sa mga tapat, sa kanyang salita at kalooban. Pangalawa, it is a message of warning of judgment to the unfaithful. Doon sa mga Hudyo man na dinaniwala ang propeta at ang mga kalooban Diyos, at lalo sa mga Gentile nation. Manalangin po tayo lalo, at lalo tayong magpakatibay, magpakalakas sa Word of God. Lalo tayong maging masgas, sabi nga niya, Pastor po, be steadfast, unmovable, always abounding. Abounding. Lalo pa tayo sumagana. Hindi lang materially. Sumagana tayo spiritually, sumagana ang ating prayer, sumagana ang ating pagmamahal sa Word of God. Pagmamahal sa kalwa, sa misyon, pagmamahal lalo sa Panginoon. Lalo pa sana sumagana, sapagkat ang ating daw paglilingkod, hindi po sayang. When we meet the Lord face to face, laging ang prayer natin, Lord, sana, welcome into my kingdom, thou good and millionaire servant. Yung po masasabihin. Thou good and intelligent servant. Thou good and faithful servant. Sapat na po yun. Salamat ang ating dakilang Diyos ay nagpakababa. Kaya tayo po ay natural na po maglingkod hanggang sa pagdating. Tayo na, Lord, salamat sa itama. Tulungan niyo po kami. Sa kabila ng mga paghihirap namin sa katawang ito, sa mundong ito, mga kasalanan, mga patibong na kaaway. Salamat po kasi tayo ay puno-puno ng mga pangako, pagpapala. Tulungan niyo po kami, alam namin, takdang panahon ka ng paghatol sa Gentile nation. Pero ngayon po ay nagliligtas ka. Meron kang comfort na binibigay, lakas mula sa Espiritu niyo. Tinutulungan kami, pinapalakas. Dinadala kami para lalong manalangin, lalong lumuhod, lalong maging matiisin, higit maging Christ-like. At huwag kaming tumigil, mapagod, mag-akay, magsolvini, magtanim pa ng mga saitanyo sa mga kalwa. At alam po namin may takdang panahon ng pag-aani, lalo ang pag-aani po ng mga patungong langit o mga kalwang patungong kapahamakan. Alam po namin meron time po ng judgment na ibibigay ka sa mundong ito. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy po. Laging manalangin, laging magtiis, maging matapat, maging masunuri. Hindi po hayaan madaya kami ng kaaway. Huwag kami maging tamad, manalangin o kami maging tamad na sumunod sa kalaman. Huwag niyo hayaan kami madaya ng social media, Panginoon. At patuloy po ingatan yung bawat sa lalo mga kabataan, mga magulang, lalo po maging prayerful, pagmanangin po sa pastor, ang bawat sa ating church ito. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, at salamat sa inyong mga salita at sa inyong espiritu. Itayan na natin yung mamuli. Salamat sa gabi ito sa matamis na pangarap ng Panginoon.